the Lord from the heavens. Praise him in the heights. Praise him, all his angels. Praise him, all his hosts. Praise him, sun and moon. Praise him, all you shining stars. Praise him, you highest heavens, and you waters above the heavens. Let them praise the name of the Lord, for he commanded, and they were created. And he established them forever and ever. He gave a decree, and it shall not pass away. Praise the Lord from the earth, you great sea creatures and all deeps, fire and hail, snow and mist, stormy wind, fulfilling his word. Mountains and all hills, fruit trees and all cedars, beasts and all livestock, creeping things and flying birds, king of the earth and all peoples, princes and all rulers of the earth, young men and maiden together, all men and children. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His majesty is above the earth and heavens. He has raised up a horn for his people, praise for all his saints, for the people of Israel who are near to him. Praise the Lord! Hallelujah! Yes, Lord Jesus, Panginoon, we thank you, Father God, for this day, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, na ang sabi mo, Panginoon, we need to praise you, Jesus, sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa lahat ng aming nararanasan, Panginoon. We need to praise you, Jesus, because you are worthy of all our praises, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ngayong hapong ito, Panginoon, ikaw ang maitaas, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ang tumimo sa aming puso't isipan ngayong hapong ito, Panginoon. At talagang ikaw ang kumilos sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan mo, Panginoon. Amen. Amen. I wanna spend eternity with you. Hallelujah! Yes, Lord Jesus. I stand before you, Lord, and with you all I praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Hallelujah! I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're here, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. Hallelujah! Let us shout our praises to Jesus. Hallelujah! I stand before you, Lord, and give you all my praise.
is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life for me. Your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, oh Jesus. Never let me go. I wanna spend eternity with you. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. That you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same, my life will change. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you, I wanna be with you. I wanna be with you, I wanna be with you. Lift up your hands, open the door, let our King of glory come in and forever be. Lift up your hands, hallelujah. Lift up your hands, open the door, let our King of glory come in and forever be our God. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your heads, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your heads, lift up your heads, open the door, let the King of glory come in and forever be our God. Holy is the Lord, holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Glory to the risen King. Hallelujah. To the risen
side. Lift up your hands! Lift up your hands! Open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. Minsan pa! Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Our God. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Lord, for this afternoon, Panginoon. Talagang pinagkatipon-tipon mo ang bawat isa, Panginoon, upang magpuri, Panginoon, sumamba, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, at talagang makakinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na walang lalabas ng simbahang ito, Panginoon, na hindi pinagpapala, Panginoon. Hindi ako naniniwala, Panginoon, na wala kang gagawin sa bawat isa, Panginoon, dahil alam ko, Panginoon, na you will work in each and everyone's lives, Panginoon. Hallelujah, ngayong hapong ito, Panginoon. Ang presensya mo ang sumakop, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At talagang ang focus ng bawat isa, Panginoon, ay nakatuon sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, at sa iyong kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus, the name above every other name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy Lord, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Oh, Jesus, the name above every other name.
Jesus, the only one that could ever save the thing. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will put my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Hallelujah! No one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show
are and fills me with your heart and give me in your love to those around me, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. Is in a firm foundation, and I will put my trust in you, oh Lord, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder, show me who you are and fill me with your heart and live me in your love to those around me. Show me who you are and fill me with your heart and live me in your love to those around me. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. night and day, let incense arise.
and night, God and day, let incense arise. Day and night, God and day, let incense arise. Day and night, God and day, let incense arise. Day and night, God and day, let incense arise. Day and night, God and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Lord Jesus. You are worthy of it all. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For the last time. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Lord, Panginoon. You are worthy to be praised, O Lord. Lord, masumpungan mo nga ang aming mga puso na nagpapakumbaba sa inyo, Panginoon. At Lord, sa aming pagpapakumbaba, Panginoon, idinadamay po namin sa panalangin ng aming bansa, Panginoon. Ang bansang Pilipinas, Panginoon. Nakikita nyo, Panginoon, na labis na nahihirapan ang bansang ito, Panginoon. Sa mga mapang-aping bansa, Panginoon. Lord, nakikita mo yan, Panginoon, hindi lingid sa inyong harapan ang mga kinakaharap ng aming bansa, Panginoon. Lord, mula sa pag-agaw, Panginoon, sa amin ng karagatan, Panginoon, sa mga korupsyon, Panginoon, sa pagtaas ng mga criminal case, Panginoon, sa pagtaas, Panginoon, ng mga bilihin, Panginoon. Lord, wala kaming ibang sasabihin kundi maitaas ang inyong pangalan, Panginoon. Lord, sa pangit o magandang sitwasyon, Panginoon, nananatiling tapat ang inyong pangako, Panginoon.
Hallelujah. Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Kaawaan mo ang aming bansa, Panginoon. Kaawaan mo kaming mga mamamayang Pilipino, Panginoon. Lord, turuan mo ang mga Kristiyanong Pilipino, Panginoon, na magkaroon ng pusong makabayan, Panginoon. Pusong sabik manalangin para sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, kung paano mo inunawa ang mga Israelita, Panginoon. Alam namin na inuunawa mo rin ang bayang ito, Panginoon. Hallelujah. Lord, ikaw ang magtuwid, Panginoon, sa mga kalikuan ng bansang ito, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon. And Lord, we declare victory over victories, Panginoon. Hallelujah. Lord, we declare, Panginoon, that the chains are loose, O God. Lord, that the curse is no more, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Lord, ang sumpa ng kahirapan, Panginoon, ang sumpa ng pang-aapi ay dinudurog namin, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Lord, sisigaw ang mga mamamayang Pilipino dahil may kalayaan na kami, Panginoon. May kalayaan ang bansang ito, Panginoon, sa anumang aspeto, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Lord, we shout Jesus, Panginoon, sa 7 pillars ng aming society, Panginoon. Lord, Panginoon, ang maitaas, O God. Lord, sa mga leaders, Panginoon, sa mga tagagawa ng batas, Panginoon, wala silang ibang hahanapin kundi ang kalooban mo, Panginoon. Walang batas na maipapasa na nalingid, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Lord, to you be all the glory and all the praises, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Sige po. Wala tayong i-welcome ngayon. Sige po, Ayan. dako po tayo sa ating testimony. Sino po ang isa? Ayun, meron po mo. Ay, Meron po. Meron, Bes. Ayan. Siya po ay si, sabay tayo, Bes, ha? 1, 2, 3, go. Si Jessa Ganapin. Ayan, palakpakan naman po natin. Alam mo si Sister Jessa Asan po, sis? Ganapin. Ayun. Ayun, hello po. Amen. At meron pa pong isa. Siya po ay si sabay tayo ulit. 1, 2, 3, go. Jan Panisalis. Ayan. Hello po. Ayan. Welcome po sa JGS San Antonio kung saan hindi po religion ang tinataas kundi pag-ibig at relasyon sa ating Panginoon. Ayan. So, gusto po muna naming batiin ang mga tatay ng isang Happy Father's Day! Happy Father's Day po sa mga katatayan. At ngayon po, sabik na po siyang tumayo. Ayan, dahil ang tatay po ay tatayo. Amen? Amen. Ayan, si Tatay Bo daw po magpapatotoo. Si Tatay Bo. Gusto ko lang ipatotoo yung kung gaano po ka-powerful yung prayer. Kasi meron po nangyari sa akin na talagang pinanalangin ko po. Ngayon pong Father's Day. Kasi nung last month po, nag-Mother's Day, nakatanggap po ang asawa ko doon sa 2 anak kong babae ng 10,000. Ngayon po, nanalangin din po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana i-bless din ako ng mga anak ko sa Father's Day. Alam niyo po, nagtiis po ako na hindi sila i-video call. Nagbi-video call sila lang magnananay. Talagang hindi po ako nakisali. Talagang tiniis ko po yung pinanghawakan ko po yung kasi yung na word na pinanghawakan ko. Yung ipinanalangin mo, hindi mo pa man natatanggap. Natanggap mo na, angkinin mo na. Inangkin ko po yun. Kaya ngayon pong Father's Day, kaninang umaga, napakasaya ko po kasi hindi ako binigo ng Panginoon sa panalangin. Dumating po yung 10,000. Di ba? Sabi ko, Lord, maraming salamat, talaga napakabuti mo sa buhay ko, na talagang halos lahat ng pinanalangin ko sa iyo at albigyan mong katuparan. Kaya, Amen. in-encourage ko kayo na talagang huwag kayo magsawa manalangin sa Panginoon dahil ang Panginoon po ay sumasagot sa lahat ng panalangin. Kaya, itong araw na to, talagang hindi ko po maisip talagang, sabi ko, Lord, maraming salamat talagang hindi mo ako binigo yung sa panalangin ko. Amen. Kaya tunay kang Diyos na sumasagot sa panalangin. Yung po, to God be the glory po. Amen. At dahil dyan, Tatay Bo, namamas ko po. Happy Father's Day po. Ayan. At dahil po, special ito para sa mga tatay, meron pong ipapakilala si Hazel.
Yan, all the way naman po from New York. New York? Ang layo naman yan, Bes. Cubao lang, be. Cubao, New Ayan, York, sige, Cubao. welcome na po natin. Welcome na po natin ang magi-special number for today, for this week. At wini-welcome po namin si Kuya Kenneth. Yan, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, a blessed Sunday po sa inyong lahat. And binabati ko pong muli ating mga katatayan, no, sa second service. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Yan. So, yun nga po, nabanggit ko na po ito kanina. Ako po ay nag-invite kanina sa tatay ko. But, medyo may konting lungkot lang kasi, hindi ko alam, nandito ba siya, ma? Nandito ba yung mama ko nandito po, no? So, yung kapatid kong isa. Praise God, pumunta pa rin sila kahit wala yung papa ko. So, bakit po? Kasi nagtrabaho po siya, no? So, siguro naisip niya yung pangailangan pa din namin. So, nung ko pa rin nakita na talagang ang mga tatay napakasipag po talaga. Para sa pamilya, gagawin ng lahat. So, siyempre, hindi ko po siya pipigilan doon, no? Siyempre, may mga bagay na sila talaga minsan yung nakakaintindi, no? But anyway po, masaya po ako, no? Na marami pa rin naman ako mga tatay dito, no? At hopefully, pinagpe-pray ko, makasama ulit natin siya dito. Amen. So ngayon po, alay po ako ng isang kanta. Para na rin sa ating Ama na sa langit at yung ating mga amang nandito sa lupa. So, wait lang po. Hello, subject. Yan, sige po, muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan, sige po. Yan, so maaari po kayong sumabay din sa isang awit na ito na talagang inanda po natin, no, para specialist din sa ating mga katatayan. So, sige po. Wait lang. Take two. Okay. Aking Ama, wala ako kung wala ka. Ikaw ang siyang nagbigay ng buhay ko. Simula pa nung una at hanggang ngayon, ang pag-ibig mo ay hindi nagbago. Walang hanggang, walang hanggang pasasalamat. Ninanais ng aking puso, pakinggan mo ang aking awit. Ito'y alay para lamang sa'yo. Mahal kita, mahal kita. Ika'y sandalan kong nangihina. Ikaw ang siyang tumatanggap kung ako'y bigo. Pagyakap mo't kalinga, mga pangaral mo ay baon ko sa aking paghayo. Walang hanggang pasasalamat, ninanais ng aking puso. Pakinggan mo ang aking awit. Ito'y alay para lamang sa'yo. Walang hanggan,
salamat. Ang ninanais ng aking puso, pakinggan mo ang aking awit. Ito'y alay para lamang sa'yo. Kailan pa hindi magbabago? Kailan pa hindi magbabago ang pag-ibig mo? Kailan pa hindi magbabago ang pag-ibig mo? Iyalay mong sakripisyo ay di mapapantayan. Kailan may di magbabago ang pag-ibig mo? Kailanman? Kailan may di magbabago ang pag-ibig mo? Kailan may di magbabago ang pag-ibig mo? Walang araw ay maibibigay at masusuklian. Kailan may di magbabago ang pag-ibig mo? Walang hanggang pasasalamat ang ninanais ng aking puso. Pakinggan mo ang aking awit. Ito'y alay para lamang sa'yo. Walang hanggang pasasalamat. Ninanais ng aking puso, tingnan mo ang aking awit. Ito'y alay para lamang sa'yo. Ito'y alay para lamang sa'yo. Ito'y alay para lamang sa'yo. Ayan. Hello. Ayan. Thank you po. God bless you po, Kuya Kenneth. Ayan. So, Kanta ka na. ito. Ayan. Sige po. Dako na po tayo sa ating word na ibinaba ng Panginoon at gumamit ang Lord ng instrumento. Para Amen. Siya po ay galing pa sa kanilang bahay. Tama, At tama. pumunta po siya dito. Ito po ay special na araw ng mga tatay, kaya binabati po namin ng Happy Father's Day ang tatay-tatayan ng Amen. ating simbahan. Walang iba kundi si Pastor Roel Merced. Thank you. God bless you, Harold and Hazel. Napakaganda ng mga narinig nating awitin, special number, at saka yung mga kinanta natin kanina. Nung sa worship time, mayroong nabanggit na parts doon sa kinanta natin. Para maging matibay ang ating buhay, itayo mo ang buhay mo sa dakilang pag-ibig ng ating makapangyarihang Diyos. Kapag ang buhay mo ay nakatayo sa dakilang pag-ibig ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay na punong-puno ng pag-asa. Dahil alam na alam mo, may nagmamahal sa'yo. Masarap ba ang pakaramdam pag alam mong may nagmamahal sa'yo? Ako, pag ang pakaramdam ko, mahal na mahal ako ng asawa ko, ang sigla-sigla ko. Pero pagka pakaramdam ko, parang hindi niya ako mahal, nanghihina ako. Kaya kami mga katatayan, pag sinabihan kami ng mga asawa namin, I love you, ang sigla namin, baka malilinis namin ng buong bahay. At pampasigla yun. Ayan. Tapos sabay kiss and halik pa. Yakap, nakaw. Baka pati labas ng bahay, linisin namin. Masarap ang nakakadama ng may nagmamahal sa'yo. Di ba? Lalo kang sumisigla. Ngayong hapon namang ito ay makita natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Napilit na winawasak ng dyablo upang ang ating buhay ay manghina.
Pero sa liwanag ng salita ng Diyos, makita talaga natin ang katotohanan ng ating Diyos ay may pusong Ama na punong-puno ng pag-ibig sa atin kahit ano pa tayo, kahit gaano pa tayo karumi, kahit marami tayong nagawang pagkakamali, tanggap na tanggap pa rin tayo ng Diyos na buhay. Kaya ang pamagat po ng ating message this afternoon is the Father Heart of God. Ang pusong Ama ng ating Diyos. Tayo po ay tumayo at basahin natin sa Lucas chapter 15, beginning from verse 11. Ready na ba kayong magbasa? Ready, go! Nagpatuloy si Jesus sa kanyang kaya hinati ng Ama, pagkalipas ng ilang araw, at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon at naghirap siya. Kaya namasukan siya sa isang taga-roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto niyang kainin. Dahil walang... Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan, ay may sapat na pagkain at kasopa. Pero ako rito, babalik na lang ako sa amin. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Gawin niyo na lang ako kasama ko sa inyo. Kaya bumalik siya sa kanyang ama, malayo pa. Sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan. Manaming Diyos, tulungan mo kaming makilala ka bilang Diyos, Ama na punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na kahit kami ay nagkamali, naging maruming-marumi sa aming mga kasalanan, na kahit kami ilang beses natutumba, hindi nababawasan kahit isang guhit ang pag-ibig mo sa amin. Ikaw ay punong-puno ng awa at gustong-gusto kaming makabalik sa iyo. At buong kagalakang lagi kang handang kami ay tanggapin. Sa hapong ito, mangusap po kayo sa tulong ng banal na Espiritu at sa pagbuhos ng iyong masaganang biyaya na makita ka namin na bilang aming amang Diyos na talagang nagmamahal sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa liwanag po ng istoryang binigay sa atin ng Diyos, napakahalaga na makita natin kung paano natin nakikita ang Diyos. Dahil the way we see God determines the way we live. Kung ang gusto po natin na isang buhay na matatag, punong-puno ng pag-asa, na mayroong kapayapaan at kagalakan, magandang makita natin ang isang Diyos na bilang Ama, bilang Diyos na may pusong Ama, na punong-puno ng hindi nagmamaliw na pag-ibig sa atin. Yan ang gustong ipakita ng istoryang ito, na kahit ano ka pa, kahit anong dumi, ay makita natin handa pa rin tayong tanggapin ng Diyos. Sa liwanag ng istorya dito, nilustay ng bata ang ari-arian. Nakita natin buhay pa yung tatay, hinihingi na yung mana. Di ba ang mana hinihingi kapag patay na? Hindi na maantay nitong bunso ang kamatayan ng kanyang tatay. Para bang sinasabi niya, ang tagal mo pang mamatay, tay. Gusto ko nang makuha yung mana ko. Sa kabaitan naman ng tatay, ibinigay
At pagkakuha ng mana, binenta niya, pumunta sa malayo, nilustay niya at naubos hanggang nagkaroon ng tagutom at doon namasukan siya at siya ay pinag-alaga ng baboy. At sa kabila ng lahat ng ito ay talagang naisip niya na bumalik kahit tanggapin na lang siya bilang alipin. Pero hindi niya akalain sa kanyang pagbabalik, malayo pa lang, tumatakbo na ang ama at siya ay punong-puno ng awa sa kanya, siya ay niyakap, siya ay nalikan, at siya ay tinanggap. At sa beyond his imagination, sa halip na siya ay gulpihin, sa halip na siya ay saktan, anong ginawa ng tatay? Nagpiesta pa. At ang sabi sa kanya, suotan siya ng magandang damit. Kaya yung pinakamagandang damit na nakahanda, isinuot sa kanya. Suotan siya ng magandang singsing, mamahalin, mga 19 carats, sinuot sa kanya. At pagkatapos suotan siya ng magandang sandalyas. Yan ba ang reward sa mga taong gumawa ng masama? Sa mga taong kinuha ang kayamanan at nilustay? Yan ba ang igagante ng tatay? Saan ka makakakita ng ganyang kabait, ganyang kabuting tatay sa kabila ng ginawa niya? Ito pa ang sinukle. Napakasarap namang tatay nito. At hindi pa yun, there is more. Ano pa? Nakita nyo sa istorya. Nagpapatay siya ng napakatabang guya at sila ay nagsalo-salo. Dito pinapakita kung gaano kabait ang ating Diyos na tayo ay tanggap na tanggap pa rin. At yan ang ipinakikita ng istoryang ito. Pero bakit ito ang ating mensahe ngayong hapon? Dahil Father's Day ngayon. Katabi mo ba ang tatay? Sabihin mo sa tatay, Tay, mahal ka namin. Kung wala ang tatay, ano? Wala ang nanay. At kung wala ang nanay, wala ka. Wala tayo. Ngayon, gusto nating tulungan ang tatay na magpatuloy na may kalakasan ng loob. Bakit? Alam nyo ba, ang number 1 attack ng dyablo ngayon ay ang mga tatay. Bakit? Dahil alam na alam niya, kapag nawasak niya ang tatay, ano mangyayari? Mawawasak ang pamilya. At pag nawasak ang pamilya, ano mangyayari? Mawawasak ang bansa. Bakit? Ang pamilya ang nagsusupply ng employers and employees sa iba't ibang sanghay ng lipunan. Kapag matibay ang pamilya, makapagpapalaki at makapagbibigay ng mga mabibisang mga trabahador, mga negosyante, mga tripulante, mga magagaling na employees. Pero kapag ang pamilya ay may mahinang mga values, may mga mahinang pundasyon, anong klaseng mga tao ang maipapadala bilang mga manggagawa ng isang bansa? Mahina. Alam nyo, mayroong statistic. Hulaan nyo, anong bansa ang fatherless capital of the world? Uy, alam nyo na nabasa nyo kanina The fatherless capital of the world is the United States, according to the statistics. The United States has the highest rate of children in single-parent households of any nation in the world. There are over 18 million fatherless children in the U.S. Fathers are absent from approximately 80% of single-parent home. 2023 po yan. At alam niyo yung epekto ng fatherless, pamilya o mga batang walang tatay? Ang epekto niyan ay ito. Ayon sa statistics, truancy and poor academic performance. May epekto to sa mga bata na lumalaking wala ang katabi ang tatay.
Salamat, andyan si nanay. Pero iba pa rin ang epekto kapag wala ang tatay. Karamihan, hindi naman lahat. Pero 71% ang merong poor academic performance sa school, mga fatherless. At maraming nagda-drop outs. Maraming nagda-drop out ay mga fatherless. Scoring poorly on tests of reading, mathematics, and thinking skills. Children from father-absent homes are more likely to play truant from school, more likely to be excluded. So, alas pares yan, 71% sa high school ang nagda-drop out because of fatherless. At marami ring ang isa pang bunga ng fatherless, alam nyo, ay poverty. Ngayon, saan ang gagaling ang ugat ng problema sa fatherless? Yung pagiging walang tatay sa mga pamilya. Hulaan nyo saan nanggagaling o anong nagresulta para lumalaki ang bilang, ang rate ng fatherless. At nawa, wag mangyari sa Pilipinas. Alam nyo kung saan? Sa divorce at sa separation. At sino ang nabibiktima? Mga bata. At kapag nabibiktima ang mga bata, alam nyo, nagiging vulnerable sila sa distraction ng dyablo. Pag ang mga bata ay lumalaking walang father figure, alam nyo, may malaki ang tendency na talagang maligaw at magkamali-mali ang mga bata. Kaya mga kapatid, ewan ko, sa Pilipinas, malilegalize na ang divorce. Alam nyo po ba yon? Pasado na sa Congress. Ngayon ay isang reading na lang at papasa na sa Senado. Sino dito ang pabor sa divorce? Ayun, kala ko dalawang kamay si sister eh. Kapag yan ay naging legal na sa Pilipinas, nako, mga kapatid, binibigyan daan natin ang malakas na pangwawasak ng dyablo. Bakit nga ba gustong-gustong mangyari ito ng dyablo? Alam nyo, mga kapatid, hindi niya mawasak ang Diyos. Kaya ang image ng Diyos ang wawasakin niya. At sino ang image ng Diyos sa pamilya? Mga tatay. Dahil alam niya, kayang-kaya niyang wasakin ang image. Hindi niya mawasak ang pinaka-Diyos. Yung image ang wawasakin niya, mga tatay. Kaya yung mga tatay, gagawin lahat ng dyablo. Huwag maging aktibo sa church. Ayan na. Kung katabi mo ang tatay mo, ang tatay, sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Sino ang mas marami sa simbahan natin? Tatay o nanay? Sino ba talagang mas marami? Nanay o tatay? Ha? Children ministry. Sino ang mas maraming members? Tatay o nanay? Sino ang mas maraming workers? Tatay o nanay? Sino ang mas maraming cell leader? Ministry leader? Tatay o nanay? Panay kayo, nanay. Bakit nagkakaganon? Dahil gagawin lahat ng dyablo, ang mga tatay ay huwag maging aktibo sa simbahan. Kapag naging aktibo ang tatay sa mga simbahan, magkakaroon na matinding paglago at pagtatagumpay ang bawat pamilya. At kapag nagkaroon ng tagumpay ang bawat pamilya, lalakas ang simbahan, lalakas ang bansa at uunlad. At hindi papayagan ng dyablo. Galit na galit ang dyablo sa bawat pamilya. Kaya nung pinanganak ang Panginoong Hesus, sa setting ng pamilya, mahal na mahal ng Diyos ang pamilya. Kaya para humina ang pamilya, ang una niyang tatargetin, tatay. Ang mga tatay ayaw niyang lumago. At kung ikaw ay tatay, huwag ka na magugulat. Bakit parang kung gusto mo magbasa ng Bible, ba't parang pag nanonood ako ng TV, kaya kong kahit 13 oras straight, kaya ko. Pero pag magbabasa ako ng Bible, isang chapter pa lang.
Yung mata ko hinihila na. Kapag gusto kong may yung mata ko masigla, pero pag magdadasal ako, pumipikit na kusa. Hindi papayag ang dyablo na ang mga tatay at yung magiging tatay. Sino dito mga magiging tatay? Yan. Ngayon pa lang, tinatarget ka na ng dyablo. Na wag na tayong magugulat. Kung meron dito mga nanay, ang mga tatay, wala pa. Wag na kayong magugulat. Kasi alam na alam ng dyablo yung business niya. Kaya wag tayong susukong ipanalangin ng mga tatay. Wag tayong titigil sa paglapit sa Diyos para sa mga tatay. Ang mga tatay po, galit na galit ang dyablo sa kanila. Ayaw ng dyablo lumago ang mga tatay. Dahil pag lumago ang tatay, alam nyo ba, pag may isang tatay na dumalo sa simbahan, malaki ang percentage, madala ang buong pamilya. Pag ang nanay ang naligtas, kalahati ng percentage ang pwedeng maligtas ang pamilya. Pag ang anak ang naligtas, medyo mahirap na percentage, madala ang buong pamilya. Pero kapag tatay ang naligtas, buong pamilya madadala sa Panginoon. Kaya ayaw ng kalaban. Pipigilan ng dyablo ang tatay maging cell leader, maging ministry leader, maging active leader. Ito pa, ewan ko kung napapansin niyo to ha. Maraming simbahan ngayon ang leader babae. Ang pastor, pastora. Maraming mga bansa ngayon ang leader din babae. Bakit? Ayaw tumayo na mga dapat tumayo. Alam niyo bakit? Ang sabi nga, si Brother Jerry laging sinasabi, ang tatay, tinawag para tumayo. Dapat ang tatay, tatayo. Pero hindi pa pahayag ang dyablo. Alam nyo ba, malakas ang impluensya ng tatay. Kaya lang pinipigilan ito ng dyablo. Ang sabi ng dyablo, hindi bali si nanay, okay lang yan. Huwag ka lang tatay. Huwag kang tatayo. Dahil pag ikaw tumayo, sigurado, lahat pamilya mo maliligtas at magkakaroon ng financial breakthrough. Gusto niyo magkaroon ng financial breakthrough sa pamilya? Ipanalangin niyo yung mga tatay. Kapag ang tatay nakaranas ng breakthrough, pati financial magkakaroon ng breakthrough. Hindi lang sa financial. Kaya patuloy po nating ipanalangin. Ngayon, bakit gustong-gusto ng dyablo na mawala ng mga tatay ang maraming mga kabataan? Gustong-gusto ito ng dyablo dahil ito yung strategy niya para mawasak. Pero hindi siya magtatagumpay. Marami pa rin nagtatagumpay kahit walang mga tatay. Naniniwala ba kayo dyan? Kasi nag-covenant ang Diyos sa mga sasampalataya, ang Diyos ang magiging tatay. Ang sabi dito sa Psalm 68 verse 5, Father to the fatherless, defender of widow, this is God, whose dwelling is holy. At ang sabi rin dito, bagamat pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Alam nyo, meron pong isang kabataan, lumaki po siyang wala ang tatay. At ang nanay po niya ay napariwara. Marami siyang naging problema at dumadating sa pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa. Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Nakilala niya ang Diyos. Naging aktibo siya sa church. Maraming pagkakataong naranasan niya na may mga problema siya. Na wala siyang mapuntahang tatay at nanay. Nakakasumpong siya ng kasagutan sa Diyos Ama. Lalo na nung nagkasakit siya sa spinal cord, hindi siya makalakad, hindi niya alam kung anong gagawin niya, kung paano siya, sino lalapitan niya, sino ang yayakap sa kanya. Walang yumakap na tatay sa kanya, naglolong siya ng tatay. Umiyak siya ng umiyak sa Diyos. At ang Diyos bilang Ama, hindi siya pinabayaan. Pinagaling siya ng Diyos na buhay. At di niya alam paano siya makakapagtapos. Nakapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon nagtuturo siya sa isang university. Ngayon meron siyang magandang trabaho.
Kapatid, kung wala kang tatay, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sino po dito ang may mga tatay pa? Taas ang kamay. Ayan, mahalin niyo po yung tatay niyo. Sasabihin niyo sa akin, kung alam niyo lang, pastor, ang tatay ko, ang hirap mahalin. Kahit ano pa, mahalin natin ang tatay. Maaring ang tatay natin, biktima din ng mga pangyayari sa buhay ng kawalan ng tatay o kalupitan. Alam niyo ba, ang tatay, dapat protector eh. Dapat protector. Pag sinabing protector, ano po ibig sabihin yan? Tagapagtanggol, tagapag-ingat. Pero alam nyo ba, sa kalupitan ng dyablo, ang tatay na dapat protector, ginawang predator. Yung tatay na dapat protector, yung pa ang nang-rape ng anak. Yung pa ang nananakit ng anak. Meron nagpakamatay diyan po sa Dalahican. Bakit? Napahiya siya dahil sa ginawa ng kanyang tatay. Yung tatay niya lasing araw-araw. Yung tatay niya isang araw naghahanap ng pang-alak, walang pera. Nakita siya, galing siya sa dagat, nanghuli siya ng isda. Anak, halika! Tayo, bakit? Pira. Tayo, wala. Kasi alam ng anak, papang-inom. Ang ginawa ng tatay, kinapkapan siya. Halos mahubaran siya para makakuha ng pera. Nakaramdam ng nakapagkapahiya. Kinagabihan sumulat. Mahal kong nanay, pasensya na po sa nagawa ko. Hindi ko po matanggap ang kapahiyaang nagawa sa akin ni tatay. Noong madaling araw, nakita siyang nakabitin sa loob ng banyo. Pero inabot pang buhay. Dahil nakita ng nanay, sumigaw yung nanay. Yung kapitbahay nila, sumugod, at nakita may buhay pa, inangat pa siya yung katawan niya. Tapos na ibaba. Pero sinugod sa ospital, wala na. Yung palang pagkakaipit, yung nakapos na ng hangin sa brain. At naging gulay na lang siya. Ngayon, nakadalaw po ako kasi kapitbahay ng kapatiran. Napa-accept pa po natin. Napatanggap pa po natin. Kung naiintindihan mo, wala na pong gumagalaw sa kanya kundi mata. Ganun na lang. Kung naiintindihan mo pa ako, kumarap-kurap ka. Ngayon, gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? At tinanggap niya si Jesus sa pamamagitan ng komunikasyon. Alam niyo, naghirap pa po siya ng mga siguro 2 buwan. Nagkasugat-sugat ang likod niya. Pero kaabagan ng Diyos, namatay na rin siya. Ano po ang nangyari? Ang tatay na dapat protector, naging predator. Bakit? Inaatake ng dyablo ang mga tatay. Kaya alam nyo, buti na lang itong tatay na to, nung nakita niya yung nangyari sa kanyang anak, nagsisi siya. At nagpaka-aktibo siya diyan sa Dalahican sa church po natin. At sising-sisi po siya sa nagawa niya. Ngayon po, tinanggal niya na lahat ng bisyo niya. Wala na po siyang kabisyo-bisyo. Lagi na po niyang kasama ang kanyang asawa at mga anak. Ganon kalupit ang kalaban sa mga tatay. Kaya kung tayo buhay pa yung mga tatay natin, panalangin po natin yung mga tatay natin. Lagi po nating i-assure yung tatay natin, Tay, mahalaga po kayo sa buhay namin, Tay. At kung makakatulong tayo sa abot ng ating makakaya, tumulong po tayo sa tatay natin. Pagod na si tatay eh. Pagdating ba, meron nga tatay eh, nagulat ako. Pagod na si tatay, pagdating sa bahay, siya pa maglalaba. Meron pa lang ganun tatay. Pagdating sa pagkalaba, siya pa magluluto. Sabi ko, sobrang tatay naman to. Napakabait. Ako hindi eh. Pag sinabi sa akin, maglaba ka na, hoy! Di pa ako tapos magplancha eh. Hindi. Bali, meron palang mga tatay na talagang sobrang bait. Mga kapatid, tulungan po natin yung tatay natin. Alam nating pagod. Kung makakapagtimpla tayo ng kape, itimpla natin ng kape. Di ba? Si tatay, kahit na magulo ang damit, planchahin mo yung damit ni tatay.
buti itong damit ko, hindi ano to. Kasi taga-check ko si Mama Cynthia, oy, wag ka tatay, ang damit mo, ang gulo-gulo. Isang beses naman, nasaktan ako sa kanya. Ola, maligo ka nga muna bago ka pumunta sa church. Masakit man yun, pero kailangan ko yun eh. Kasi nga kami, nagmamadali na kami. Meron nga tatay, nag-song lead, baliktad pala yung damit. Kala niya, tuwan-tuwa yung audience sa kanya. Tapos sabi niya, Kerwin, tuwan-tuwa sa akin yung mga tao. Sabi ko sa kanya, paano hindi matutuwa sa'yo? Baliktad ang damit mo. Pag-pray po natin, i-encourage ang mga tatay. Hindi madali ang pinagdadaanan ng mga tatay. Ang mga tatay, bago natin hingaan ng sweldo, mga misis, halikan muna natin ang halikan. Kiss doon, kiss dito. Sabay sahod. Love, ang sweldo. Pagluto muna natin ng masarap. Pagtimpla muna. Sino dito pinagtitimpla ng kape ang mga tatay? Yan, very good. Mabigat din. Alam natin mabigat din ang trabaho ng mga nanay. Di ba? Sino ba mas mabigat ang trabaho? Tatay o nanay? Ayan na naman tayo eh. Okay, mga anak, kayo sasagot nito. Sa tingin nyo ba, sino ba ang mas nagsasakripisyo? Tatay o nanay? Tanay. Pero hindi magtatagumpay ang dyablo. May tatay ka o wala, magtatagumpay ka. Dahil ang Diyos natin ay may pusong Ama na laging nagbabantay sa atin. Pag tayo mawawala ng sigla. I-cover natin ang mga tatay dahil talagang hindi sila papayagang maging aktibo ng kala. Ako po ay naging leader ng mga katatayan. Nakita ko po talaga ang struggle. Si Kuya Kaloy, bago siya namatay, gustong-gusto niya maging aktibo sa Panginoon. Kaya lang limitado yung physical niya, kaya hanggang kinamatayan niya. Pero nagpipilit ang mga tatay magpatuloy. Talaga lang dala ng pangangailangan sila ay nagiging ganoon. Ngayon, para magpatuloy tayo na may kasiglahan, sa araw-araw, kung gusto mong ang buhay mo ay puno ng pag-asa, puno ng kalakasan, lagi mong tandaan, meron kang tatay na nagmamahal sa'yo, at lagi mong iisipin, hindi nagbabago ang pag-ibig niya kahit nagkakamali tayo. Pag natumba ka, tayo ka. Lapit ka uli sa Diyos, humingi ka ng tawad. At kung may problema ka, tumawag ka sa tatay, magtiwala ka, sasagutin ng Diyos ang iyong problema. Meron pong isang nasunog na bahay. Unfortunately, yung bata, siguro mga 5 years o 7 years, buti nakapanik siya ng bubong. It so happened, nakatakbo lahat, siya lang ang naiwan. Buti nakapanik siya sa bubong. At doon sa yung tatay, nung nalaman niya, may isa pa siyang anak na sa iwan sa bahay, tumakbo siya, papasukin niya yung bahay, yung tatay, papasukin niya, pinigilan na siya, wag na ho, makapal na ho ang apoy, mamamatay kayo. Hindi, anak yan. Bayaan niyo ako! Hindi nga ho pwede. Tapos bigla na lang minarinig sa bubong, Tay! Ngayon, nakikita niya yung anak niya, bagamat ang dami ng usok. Pero yung bata, sa hapdinan ng mata, hindi niya na makita yung baba. Dahil makapal na yung usok. Kaya pag tumitingin siyang ganyan, wala na siyang makita kundi usok. Pero yung tatay, nakikita pa siya. Ngayon tumapat yung tatay, sabi, Anak, talon! Talon, anak! Andito ako! Sasamputin kita! Anak! Kung kayo yung bata, tatalon ba kayo? Sino ang tatalon? Taas ang kamay. Ayan, very good, Angela. Yung bata, hindi niya na makita. Dahil sa kapal ng usok. Pero yung tatay, kitang-kita niya pa. Kasi hindi pa nalalagyan ng usok yung mata niya at malinaw pa, humahangin na. Pero yung bata, hindi na masyadong makita. Tumalon po yung bata. Bakit? Alam na alam niya, mahal na mahal siya ng tatay niya. Bagamat wala siyang nakikita, kundi tinig lang, sumunod siya. Kapatid, maaaring hindi natin nakikita ang Diyos Ama, pero nakikita niya tayo. Magtiwala ka sa Kanya
at hindi ka mabibigo. Hindi ka mapapahiya. Tayo po tayong lahat. Pagpe-pray po natin yung mga tatay. At gusto natin hilingin sa mga tatay na lumapit sa harapan. Ang mga tatay ay napaka-espesyal. Kapag lumakas ang tatay, lalakas ang pamilya. Tandaan niyo po yan. Pag lumakas ang tatay, magdadala ng maraming pera. Pag lumakas ang tatay, magkakaroon ng malaking kapayapa. Dito po sa harap, pagpe-pray lang po namin kayo. Tapos meron lang po kaming ibibigay sa inyong simpleng regalo. Tigi-tigisang kotse. Yan, Tatay Oli, si Kagawad, si Chief Dong. Dito po, pag-pray natin. Harap po kayo sa kanila. Ayan. Narito po ang mga tatay na lagi po nating isasama sa panalangin. Si Tatay Ace. Lord, tinataas po namin sa iyo mga tatay na ito. Hindi ko alam, Panginoon, ko anong pinagdadaanan ng bawat isa, pero alam na alam mo ang mga plano nila, ang mga panalangin nila. Alam na alam mo, Panginoong Hesus, ang responsibilidad na meron sila sa kanilang asawa at mga anak. Sa kanilang mga pinagpapaguran, ikaw ang nakakaalam, O Diyos, kung sino ang nakakadama sa kanila ng panghihina ngayon. Lord, iunat mo yung mapagpalang kamay. Hawakan mo ang bawat tatay na ito, O Diyos. Buhusan mo ng kakaibang kalakasan upang mapuno sila ng pag-asa at huwag susuko. Ipakita mo sa kanila, O Diyos, kasama kanila. Nauunawaan mo ang pagiging tatay na hindi madali, na inaasahan sila sa proteksyon at sa probisyon. At hindi sila tinatantanan ng kalaban. Na gusto mo sila maging protector, pero ang kalaban ay mapangahas, malupit. Gusto silang gawing predator. Pero Panginoon, nangako ka, bilang tatay din, hindi mo sila iiwan at bababayaan. Tulungan mo lang sila, Panginoon, lumaban sa pananampalataya. Na huwag silang susuko sa paglago sa pagbabasa ng Bible, sa pananalangin, sa paglalaan ng magandang oras sa iyong presensya, sapagkat ikaw ang magtatanggol sa kanila upang sila ang magtanggol sa kanilang pamilya. Panginoon, naniniwala kami, pag lumakas ang mga tatay na ito, siguradong lalakas ang pamilya, O Diyos. Siguradong lalakas ang simbahan, lalakas ang bansa, O Diyos. Panginoon, balutan mo ng banal na dugo ang mga tatay na ito. Bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Bigyan mo sila ng promotion sa kanilang mga trabaho. Bigyan mo sila, Panginoon, ng favor sa kanilang mga employers. At lagi mo silang ingatan kung sila'y nagdadrive ng sasakyan, ng kotse o ng motor. Lagi silang ligtas na nakakarating at nakakauwi, O Diyos. Lord, kung sila'y nanghihina, nawawalan, Panginoon, ng lakas ng loob, maalala nila mga pangako mo na kapag sila'y tumawag sa inyo, ililigtas mo sila at tutulungan. Kaya Lord, nakataas ang aming mga kamay, nakakaisa kaming i-release ang pagpapala sa kanila. We release the blessing, spiritual, physical, material, emotional blessing sa mga tatay na ito, God. We ask this in the name of the Lord Jesus Christ, and everybody saying, God bless you mga tatay. God bless you po, tay. Ayan, so God bless you nihiling po. po namin God ang bless. bawat God isa bless. ay God bless. magkaroon po ng konting katahimikan at panoorin po natin ang maiksing video na inialay po ng media team para sa ating mga tatay. So, palakpakan nga po ulit natin ang mga tatay. Happy Father's Day po.
with shoulders, a loving heart, and a desire to do God's will. On behalf of all fathers, happy Father's Day. Thank you for your endless love, guidance, and support. We are the worship team. Happy Father's Day! Happy Father's Day! Happy Father's Day from our cell group. Happy Father's Day from our cell group. Once again, happy Father's Day from JGES San Antonio. Malachi 4 verse 6, He will restore the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. Ayan, Happy Father's Day po ulit sa mga tatay. At tayo po ay dadako na sa giving. Ayun, sound check. Basahin po natin po sa Matthew chapter 6 verse 21. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon rin ang iyong puso. Ayan. Ang pinapasabi po ng Panginoon ay lagi po kasi natin ginagawa ang pagbibigay. Lagi na po natin siyang ginagawa. Lagi na rin po natin ulit sinasabi na gawin natin ito ayon sa kapasyahan ng ating puso, ayon sa ating kasiyahan sa pagbibigay, 10%, ganyan. Pero sa tuwing tayo po ay nagbibigay, mahalaga din po na kapag tayo po ay nagbibigay, ito'y bunga ng pag-ibig. Ito po ay bunga ng ginawa ni Jesus sa cross. Kaya natin po ito ginagawa. Ang sabi po sa sabi po sa Proverbs 3 verses 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin ng iyong mga sisidlan. Bakit po? Kapag alam ng puso natin na si Jesus ang laman nito, kaya natin gawin kahit sa pinakaunang bunga pa po ng ating mga natatanggap ay kaya nating ibigay para sa Diyos. Kaya po, sabi po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. Kahit ano pa pong gawin natin, katulad nga po sinabi ni Pastor po sa kanta, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Kapag hindi po natin binild ang ating pundasyon kay Jesus, na siyang mismong pag-ibig na ating pinagkukunan, mahihirapan po tayong gawin, pati maski po ang pagbibigay. Hindi lang sa pagbibigay, maging sa iba pang mga bagay. At ito po ang tinuturo ng Panginoon, na matutunan nating mahalin ng Diyos, matutunan nating ibigin siya ng lubos, nang sa gayon sa pagbibigay natin, ay kayang-kaya nating gawin. Yan lang po. Pray na po tayo. Taas po natin ang ating mga ikapu. Panginoon, salamat o Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa opportunity na ito, Panginoon, upang makapag-alay muli sa iyo, Panginoon. O Diyos, handog namin ang mga ikapong ito, Panginoon, ang aming tithes and offering, Panginoon. Buhat ng aming pag-ibig, Panginoon. Hindi ito buhat ng relihiyon, Panginoon, o ng anumang seremonya, aktibidad, Panginoon. Buhat ito ng aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil may mga ganitong pagkakataon, Panginoon, na magagawa namin ito palagi sa iyo, Panginoon. Papasalamat kami, Panginoon, dahil sa iyo nagmula ang lahat ng ito, Panginoon. Pati ang aming kakayanan sa pagbibigay, Panginoon, ay sa iyo galing, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa mga magbibigay, Panginoon, ay pagpalain niyo po, O Diyos. At sa mga hindi man, Panginoon, ay pagpalain niyo din po nang sa ganun maranasan nila, Panginoon, ang kasiyahan, Panginoon, na dulot po ninyo sa pamamagitan ng pagbibigay, O Diyos. Salamat, Panginoon, mapapurihan ka at mapasalamatan at ikaw ang madakila. Ito ang aming pagpapakita ng pagmamahal sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen!
come. Lift up your head, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the door, let the King of Glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. Our God. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, worship team. Hallelujah. Gusto ko na pong unahin yung announcement. Meron po tayong isang tatay, kung naaalala nyo. Lagi po siyang kumakanta dito sa harap. Si Tatay June Agaton. Sa Martes po ay pupunta kaming mga tatay. At kung talagang gusto nyo sumama, ay alas 4 po, aalis po tayo dito. So, huling lamay po yon dahil Miyerkules, ililibing. Kung nais nyo pong magpahatid ng kahit magkanong abuloy, maglalatag pa rin po tayo dito ng basket na maipapagsama-samahin po natin at ipaparating po natin. Dahil talaga pong financially ay talagang maliit ang kakayahan ng pamilyang ito. So, lilibing na po siya sa Wednesday. Kaya ito po yung huling pagkakataon natin makapagpadama ng pag-ibig kay Tatay June na laging kumakanta dito sa harapan. So, ang next announcement po natin ay ang Children Ministry, 2:30 po. Ayan, mga bata na kailangan lumaki na malapit sa Diyos. Lagi po nating suportahan ang Children Ministry. Ang ating Children Ministry, dumadayo na rin po sa pag-minister ang mga young people dyan po sa lugar nila, Ate Norma. So, pray nating patuloy ang children. Napakahalaga ng ministry na yan. Maging ang youth ministry, 6 o'clock after the service, meron pong service katulad, meron po ngayon, mga kabataan. So, meron daw tayo, alas 6. Susunod po ay service, 2:30 po, praise be to God. So mga kapatid, tayo po ay nasa second service. Palakpakan natin ang Panginoon. At alam nyo ba na hindi po tayo nagkakalayo sa attendance. Halos ganito din. Lamang lang po ng mga 10 o 15 kanina. Pero ganito rin po tayo kanina. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Sa Wednesday po, magkakatipon-tipon po tayo 5 o'clock para sa unlimited, only praise and worship sa Tabernacle of David this coming Wednesday, 5 o'clock. Kung gusto niyo pong maranasan ang strong presence ng Lord sa buhay niyo, come and join us at 5 o'clock this coming Wednesday. And prayer request, wag po tayo magsawang manalangin. Lagi po nating sabihin sa Panginoon yung pangangailangan natin. Huwag tayong susuko sa sitwasyon. Lagi tayong susuko sa Diyos. Sulat po natin, ibigay natin sa leaders, ibigay nyo sa amin, at kami na pong bahalang samahan kayo sa pananalangin. At meron pa, yung ating pong web page, ayan, kanina binasa ko, nasa around 800 plus yung followers natin. Praise be to God. Ilang buwan pa lang po yan, no? Yung followers natin, ilang buwan pa lang yan. Paano kung umabot na yan ng 2, 3, 4 na buwan? Baka libo-libo na yan. At meron na po, kanina may umingi ulit ng GCash number natin. Siguro nalaman niya na sumisikip na tayo dito, baka hinihipo siya magbigay ng malaking building. Magkano ba ang isang building? Sasabihin ko sana mga 1 billion. Okay. Anong GCash? Papadala ko sa GCash. Hindi ho kasi ang 1 billion sa GCash. So, patuloy po nating suportahan to, i-like at i-share para lalong lumawak ang pwedeng maabot nito. So, see you po next week and God bless you. Tayo na po tayo for...
Pwede na po kayong magkaloob. Kung gusto niyo na po magbuloy, tayo po ay mananalangin na. Yes, Lord. Salamat po, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos na may pusong Ama, na gusto mong ipakita sa amin ang dakilang mong pag-ibig. Sapagkat, Panginoon, ang buhay na nakasandig sa dakilang mong pag-ibig ay hindi mapapayat, mabibigo kahit kailan. Ang buhay na naka-foundation sa pag-ibig ng Diyos ay magpapatuloy sa kalakasan at punong-puno ng pag-asa. Lord, maganda lagi ang tingin namin sa aming Diyos. Isang Diyos na Ama namin na pwede naming sandalan, lapitan at hinga ng tulong. Panginoon, sa buong linggong ito, patuloy naming tinatanggap ang dakilang pag-ibig ng aming Amang Diyos na nasa langit. Ang masaganang biyaya ni Kristo Jesus na aming Panginoon, ang kapangyarihan at pangungunan ng banal na Espiritu, ang mga pagpapalang ito ay maranasan namin buong linggo, O Diyos, by faith. We are receiving all this blessing by faith. In the name of the Lord Jesus Christ, and everybody saying, Amen and amen. God bless you. Okay. Kung sino po ang gusto, ayan po, pwede po kayo mag-operate para kay Never let me go. I want to spend eternity with you. Now that you're here, everything is different. Everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. I wanna be with you. That you're here, everything is different. Everything is so different, Lord. I know I'm not the same. My life will change. I wanna be with you. 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 God bless po. God bless po. God bless po. Ingat po sa pag-uwi.